Sec Jen, nagsimula na po ang sesyon kahapon. Kumusta po so far po yung tatlong inihain na impeachment complaint? Ano na po ang disposisyon ng inyong opisina muna? Yun po, ayos na po yung tatlo, no? Anytime pwede ko na po i-transmit kay House Speaker. Ang binibigyan ko lang po ng time ngayon ay yung mga nag-request na House members na kailangan pa nila ng kaunting panahon pag-aralan yung mga tatlong complaints na final earlier. At of course, they are also planning to file another complaint, no? Yun po ang Meron po akong tinatawag isinulong nating na fourth 10 complaint. panukalang batas na ang tanging layunin ay ibaba ang kuryente sa bansang ito. Sa 2028 presidential elections, ito'y pagkatapos na ipinahayag Ikinalulungkot ko pong ibahagi sa inyo na kahit isa'y wala man lamang pong nadinig. Rally ng INC o Iglesia ni Cristo sa buong bansa. Samantala, Congressman Ano po yung Marcoleta, dininig pinatawag ang sa dating totoong Pangulong layunin Duterte, sa pinatawag pagpapatupad ng peace Quadcom. rally. Pagkatapos ito'y nagsalita sa may At ang ginamit na pamamaraan crowd ng peace ay yung rally isinasaad sa Grandstand. saligang batas. Ayon kay Marcoleta, ay Inquiry tinutulig sa in aid ito of ang hakbang legislation. ng Quadcom at kasalukuyang administrasyon Natupad sa po ba paglilitis yung nila sa inquiry mga in aid of Duterte, legislation? Si former President Rodrigo Roa Duterte at Vice Presidente ngayon na si Sara Duterte. Dagdag pa niya ay hindi naaayon sa batas at unconstitutional di umano ang ginagawa ng Kongreso sa pag-iimbestiga kay former President Rodrigo Roa Duterte at Vice Presidente Sara Duterte dahil hindi ito korte o Supreme Court para sa tamang proseso. Nanawagan din si Marcoleta na maging mapagmatsyag at suportahan ang layunin na makapagsulong sa katotohanan at kapayapaan. Sa kaugnay na balita ay nasa bansang Japan din ngayon si VP Sara Duterte at kamakailan lang ay inanunsyo nito ang plano na maaring pagtakbo nito sa 2028 presidential elections. Naging hati naman ang opinyon ng mga netizens dito. Marami ang patuloy na sumusuporta kay VP Sara at naniniwala na wala itong nilustay na pera ng confidential funds ng ito'y DepEd Secretary pa ito. At marami din ang totoo sa kanya at nananawagan na isulong ang impeachment complaint laban sa kanya na isinusulong ngayon ng taga-Kamara. Nasa opisina na ng House Speaker na si Martin Romualdez ang kopya ng impeachment complaint at re-reviewin na lamang ito. Saka ipapasa sa Senado at kung matutuloy ay saka nauusad ang investigasyon sa Senado. Subalit, nangangailangan pa ng 3/4 ng boto ng mga kongresista ang nasabing complaint bago ito maisakatuparan. Sa kabilang banda ay handa na di umano ang kampo ni VP Sara Duterte at kanyang mga abogado para harapin ang kanyang impeachment complaints. Kumusta po so far po yung tatlong inihain na impeachment complaint? Ano na po ang disposisyon ng inyong opisina muna? Yun po, ayos na po yung tatlo, no? Anytime pwede ko na po i-transmit kay House Speaker. Ang binibigyan ko lang po ng time ngayon ay yung mga nag-request na House members na kailangan pa nila ng kaunting panahon pag-aralan yung mga tatlong complaints na final earlier. At of course, they are also planning to file another complaint, no? Yun po ang tinatawag nating fourth complaint na ang gusto po nila ay foolproof na complaint at maaari po na mas marami yung nag-endorse. Kasi po under our rules, if 1/3 of the House members, that's about 103 members po ng House of Representatives, diretso na po sa Senado yun. Itatransmit na po sa Senado. Pagka nakuha nila ang 103 signatures or endorsers ng kanilang complaint. So, maaring ganun po yung balak ng iba nating House members. Opo, that's really a new development. Ano po, kasi ngayon nagbigay ho kayo ng detalye na yung third mode ang pwede pong gawin nito pong mga kongresista na kumausap po sa inyo. Ano po, bago po. Opo. Sige, so ito po yung kumbaga mas mabilis na pamamaraan para maipanik sa Senado ang impeachment complaint. Opo, kasi the moment nag-submit po sa akin ng complaint, tapos be-verify po natin individually yung nakapirma or nag-endorse na House members, pwede na po ang magdesisyon ng plenary na idiretso na yun sa Senate po. Wala na pong referral sa
Committee on Rules and then Committee on Justice, which will really take time. Opo. Para ho mas maintindihan po ng ating mga kababayan, dito po yung third mode na pinag-uusapan natin na SecGen. So sa pangangala po nila ng endorsement, ano po, at makakuha nga po sila ng 1/3, no, o 1/3 sa kabuang miyembro ng Kamara, ito po ay manifestasyon na hindi na rin po kinakailangan pang idaan sa inyo o sa tanggapan ni Speaker, kung hindi dadalhin na lang po sa plenaryo para sa kanya pong ratifikasyon. Ganun po ba yon? Dadaan po sa aking opisina dahil ibe-verify po namin kung yung talagang nakapirma ay yung tao na yon. Okay. Opo. Hindi naman humahirap yun. Mm-mm. Magtatawagan lang kami o yung iba pupunta sa aking opisina. Mm-mm. And then sasabihin sa akin, ako yan nakapirma na yan and I am endorsing that complaint. Opo. That can take a few hours lang po. Opo. And then, kapag po na-verify ninyo ang lahat ng mga lumagda doon po sa naturang impeachment complaint na ito, hindi na po ito ipapanig pa sa Speaker's Office, kundi idadaan na po ito sa plenaryo para po sa kaukulang pong approval. Kung manlili di ay. Tapos na-realize ko, ang meron lang akong realization, ma'am, na lahat pala ng politiko ay hindi mo kaibigan. Ang kaibigan mo lang talaga yung taong bayan. Oh, totoo yan. Kasi wala, ubos, kaibigan ko yan, yung iba sa kanila, ma'am, na umaatake sa akin. Kaibigan ko yan sila from 2016, from 2019, ng mga elections. Na nagugulat ako. Yung isa pa nga, nag-sorry yung papa niya sa akin privately. Sabi niya, pasensya na. Sana sana maging maayos lahat. Yun ang sabi ng papa niya. Alam ko na yung mama niya, Bisaya. So, sinabihan ko din pero yung father niya, Tagalog, dating congressman. Sabi ko, basta mga Bisaya, upuan man na. Laban na. So-called. Kasi nung una, nagpadala siya ng pera kasi sa akin through my older brother, si Congressman Pulong. Padala siya pera. Kasi sinabihan ko yung kapatid ko, sabihin mo sa kanya, huwag na, nahihiya ako. Okay naman ako kasi the moment na nag-announce si Franz Castro na meron siyang impeachment noong 2023, naghanda na rin kami. Meron na kaming kinausap na lawyer. So from that time hanggang ngayon, yung lawyers na yun, sila na yung tumututok doon. So sabi ko, wag na. Tapos sabi niya, hindi mo tinanggap ang pera ko. Sabi ko, wag na, anuhin mo na lang yan sa retirement mo. Or sa kay Kitty, or nag-aaral pa kasi yung isang kapatid ko. Or kay Amira, yung pamangkin ko na nasa kanya. Hindi, apo ko na nasa kanya. Ang sabi niya na, so ayaw mo yung pera ko, hindi mo tanggapin yung pera ko, mag-abogado na lang ako sa'yo. Pwede ba yun? So sabi ko, naalala ko, abogado nga pala ito. So mag-abogado na lang ako sa'yo. Sabi ko, siyempre, matanda na ba? 80 years old na. So, ayaw mo na i-agitate yung matanda. Kasi mabilis, mainis. So, sabi ko, okay. Sabi niya, hindi. Totoo, mag-abogado ako sa'yo. Sabi ko, okay nga, walang problema. Sabi ko, pipirma ka lang naman, di ba? Sabi niya, hindi. Ipapatawag ko si Franz Castro. Papatawag ko sa ganyan. Tapos sabi ko dun sa mga lawyer, sabi ko, collaborating counsel daw. Sabi nila, sige, wala namang problema yan. Paghandaan lang natin, sabi ng mga lawyers. Yung lagi kong naririnig sa mga kaibigan ko or sa mga kakilala, nangangamusta. Yung iba nasi-stress pag nakikita nyo yung mga vlog sa YouTube. Nag-aalala.
Tapos nag-iisip kung kamusta ako. Lagi meron nangangamusta sa akin. Okay lang ako kasi lumaki naman ako sa politika. 9 years old pa lang ako, mayor na yung father ko. At tuloy-tuloy yun, hindi na tigil yun hanggang naging president siya. At kapag noon ganyan din ang politics sa Davao City. May siraan din, black propaganda din. Lagi sinasabi ng ni former President Rodrigo Duterte sa akin, ni Tatay Digong, lagi niya sinasabi sa akin noon, ganun talaga ang politika. Dudumihan ka ng kalaban mo para magmukha siyang malinis. Sabi niya, they will always paint you black so that they will look white. So, yan talaga, paulit-ulit yan noon. Kasi ganun din yung labanan nila, girian nila noon nung contemporary niya sa Davao City politics, former Speaker Prospero Nograles. So, kaya ako, hindi na ako nagtaka noong ganun ang nangyayari. Nagulat lang ako dahil masyado siyang maaga na nangyari. Na akala ko kasi trabaho. Tapos pagdating ng 2027, kasi 1 year before election, politika naman na yon. Kasi yun na rin ang year ng filing of candidacy. Diba? Kapag kandidato ka na, doon na yung klarong politics na ang race. Kaya nagulat lang ako na maaga siya. Pero nung nakita namin na maaga siya, naano din kami na parang, ay salamat, maaga siya dumating. At least alam na natin kung ano yung ano yung iniisip nila, ano yung gagawin nila, ano yung sinasabi nila. Kasi at least ngayon, may time tayo na mag-isip din kung ano yung kailangan natin gawin. Kasi kung nangyari din yung 2027, tapos ganun ka laki yung kanilang, ang tinatawag ko sa kanya PR atake. Kasi nung unang nangyari yon nung 2023, kasi 2025 na tayo, no? 2023, doon sa budget ng Department of Education and Office of the Vice President, sinabihan na ako nung kilala ko, kaibigan ko sa loob ng PR industry ng National Capital Region. Sabi nila, ang unang baba was 25 million para banatan ka. So, sabi niya, I'm sure meron pa yung ibang budget dyan para tuloy-tuloy yung banat. So, tapos napapansin nyo kasi, meron, tapos nawawala, tapos meron. Hindi depende kasi yan kung ito na naman gagawin natin, ito na naman ang budget, ito na naman gawin natin, ito na naman ang budget. Yes, ganyan. Ganyan kasi yung pag-atake. So medyo well-funded machinery yung attacks nila. So pinaliit namin yung mga projects and programs namin. Noong una, last December, nag-planning kami. Sabi ko, lahat ng ating mga projects nandyan pa rin, pero babaan na lang natin yung beneficiaries. Pero, nung nakapag-usap kami ulit, nitong January na lang na meeting, sabi ko, sabi rin ng execo, mas maganda siguro kung bawasan na lang natin yung projects natin para marami pa rin benepisyo. So hanggang ngayon, tumutuloy yung meeting namin kung anong mga projects doon ang may impact talaga doon sa mga geographically isolated and disadvantaged areas. Kasi inuuna talaga namin yung mga underserved communities. Kasi laging pag sentro, like Davao City, madami ng opportunities. Pero yung mga kasikbit na mga probinsya and municipalities na mga maliliit, yun yung mga
kailangan talaga ng tulong. So pinaliit namin at pinakonti namin ang mga projects and programs namin. And siguro by mid-February, ready na kami ulit na mag-roll out ng mga projects and programs sa Office of the Vice President. So tutuloy pa rin yung aming mga satellite offices, nandyan pa rin. Meron kaming satellite office sa Isabela, satellite office sa Pangasinan, at sa Bicol Region, may satellite offices kami sa Bacolod, sa Cebu, sa Tacloban, sa Davao City, sa Butuan, Zamboanga City, and Cotabato City para sa BARM area. Kaya tutuloy pa rin, pero konti na lang yung projects. This coming 2028, may posibilidad po bang tumakbo kayo? Ma'am, please! Ma'am, please! Please! Yes, ma'am. Para mapaghandaan namin lahat. We are serious. We are seriously considering, ma'am. Tumutuloy yung Yes. Mama, awa ka! Hindi siya pwede Yes, I really believe that our country will be great. And I really believe We will be with you! Hey! Please! mahirap siya ipaintindi sa ating mga kababayan, and mahirap yung kailangan natin gawin kasi you really have to stand firm, especially with government policies para maayos siya. Pero paniwala po, kung magkaisa lang yung mga tao, alam natin kung saan tayo papunta, maggagawa ng ating bayan. Yes, ma'am, isa din yan sa kailangan bantayan ng